Agad na idineklara ng Quezon City Government ang whooping cough o pertussis outbreak. Dahil po yan sa tumataas sa bilang ng mga kaso ng naturang sakit. Ang ilang mga dinapuan ng bakterya ng whooping cough naka-home quarantine na rin. At ayon sa Department of Health o ng Kagawaran ng Kalusugan, katulad din ang nasabing sakit na tinawag na pertussis ang COVID-19 na naipapasa daw yan sa pamagitan ng droplets o di kaya direct contact po yan sa merong sakit. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriela. Mar, batid na ba ng Quezon City authorities kung saan barangay ang pinakamaraming kaso? Well, sa ngayon, ang pinakamaraming kaso nitong pertussis base doon sa datos ng Quezon City Health Department ay nandito sa Barangay Payatas B sa lungsod ng Quezon. Pinakahuli nga, Alex, sa mga namatay dyan ay yung isang 53 days old na sanggol at nagpositibo na rin sa sakit yung kanyang kakambal habang nakitaan na rin ng sintomas ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya na ngayon ay isinailalim na sa home quarantine. Tatala sa District 6, no? 23 kaso ng pertussis o matinding pag-ubo ang naitala ng Quezon City Health Department mula Enero hanggang nitong Marso 20. 4 sa mga biktima ang nasawi na pawang mga sanggol mula 23 days old hanggang 60 days old. Nakakaalarma daw ito dahil 0 case sila sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Napansin nila ang pagtaas ng kaso mula lang nitong huling quarter ng 2023 kung kailan nakapagtala sila ng 27 kaso kung saan 3 bata ang nasawi. Dahil dito, nagdeklara na ang Quezon City LGU ng pertussis outbreak sa buong lungsod. Hindi kailangan magpanik ang ating mga Q-citizens. Hindi nila kailangan matakot. Sa halip, ito ay pagsisiguro na we are on top of the situation and we will do whatever it takes to curb the spread of this disease. We would like to assure all our Q-citizens that we are on top. Sintomas ng pertussis ang 2 linggong pag-ubo na may kaunting hirap sa paghinga. Ay yung person to person, ibig sabihin pagka ikaw ay parang COVID po, no? Pag ikaw ay umubo, umatching, and then malapitan ang ibang tao na walang pertussis, pwede nyo po siyang mahawa, no? Sa datos ng Health Department, 14 na barangay mula sa 5 distrito ang apektado ng outbreak. Pinakahuling biktima ang isang sanggol sa Barangay Payatas B na namatay noong March 8. Nagpositibo rin ang kanyang kakambal habang nakitaan naman ang mga sintomas ang 9 na miyembro ng pamilya, kabilang na ang 5 adult at 4 na mga bata. Kasalukuyan silang naka-home quarantine at sumasailalim sa gamutan. Ang kina-quarantine natin, yung close contact nung case natin. Ito usually within the household. So yun ang ginagawa natin. Pero yun nga, pagka yung 2 bata na ito nakita natin ay pumasok pa sa school at nagkaroon siya ng contact sa mga classmate niya doon sa school, yung mga classmate niya nun ay ipapa-quarantine din po natin sa kanilang bahay. Karamihan sa mga batang nagkasakit, hindi pa nabakunahan ng pentavalent vaccine. Posible raw na dahil ito sa kakulangan ng nasabing bakuna sa mga health center na isinusupply ng Department of Health. Dahil dito, plano ng Quezon City LGU na bumili na ng sarili nilang supply ng bakuna upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Hindi po tayo papayag na mas marami pang mga bata ang mga mamamatay dito sa ating lungsod. We have to protect our children at kami po ay handang mag-mobilize ng sarili na namin mga resources para mag-source ng bakuna na kinakailangan para maprotektahan po ang ating mga sanggol. Alex, hinihikayat ng Quezon City LGU ang mga residente na magsuot ng face mask, lalo na kung meron silang nararamdaman ng mga sintomas gaya nga ng pag-ubo. Pero paglilinaw nila, ito ay hindi mandatory, no? At patutupad lang ito doon sa may mga sintomas para maiwasan na nga yung lalo pang pagkalat nitong sakit. Alex? Okay, Mar, bukod sa community quarantine o yung dapat manatili sa kanilang mga tahanan para hindi na nga kumalat itong sakit na pertussis, no? May sinasabi ba ang Quezon City government na nagagamot naman itong pertussis? Actually, Alex, nagagamot naman ito, no? Yung ang pamilya dyan sa Payatas B
ay ginagamot sila sa pamamagitan ng antibiotic. Habang itong sa kaso naman ng mga bata, actually Alex, ito ay pwede namang ma-prevent dahil itong bakuna na ito ay available talaga sa mga health center dito sa lungsod. Pero nitong huling quarter, nagkaroon lang ng problema talaga sa supply itong Department of Health. Kaya maraming mga bata ngayon ang hindi nabakunahan. At ang mga qualified kasi na bakunahan nito, Alex, yung mga 6 weeks old na mga sanggol. Diyan unang itinuturok yung first dose hanggang pagsapit nila sa 12 weeks para doon sa ikatlo na mga dose nitong vaccine. So kapansin-pansin daw doon sa mga kaso na naitala nitong Quezon City LGU ay karamihan doon sa mga nagkaroon ng sakit ay mga wala pang bakuna o yung iba naman ay hindi pa eligible na tumanggap nitong bakuna. Okay, Mar, linawin lamang natin ito na kung sakali mang ang mga bata ang pinoprotektahan ng Quezon City government laban dito sa pertussis, meron bang sinabi ang ating alkalde na dapat huwag munang lumabas ang mga magulang kasama ang kanilang mga sanggol, mga bata? May mga ganun ba ang panuntunan? Sa ngayon, Alex, ang paalala ng LGU ay para doon sa mga sanggol na merong nakakaranas nitong mga sintomas gaya ng mga pag-ubo. No? Pero hanggat maaari, Alex, kung ikaw ay, siguro para paalala sa publiko, kung ikaw ay may anak na hindi pa nababakunahan itong pentavalent vaccine na kasama yan doon sa 5-in-1 ay tinuturok sa mga sanggol, ay siguro bilang proteksyon sa iyong anak, wag mo munang ilalabas. So hanggang makumpleto yung dosage na para sa mga bata nitong pentavalent vaccine, ay saka lang siguro maaaring ilabas itong inyong mga anak. Pero sa ngayon, ayon nga sa Quezon City LGU, may kakulangan ng supply nitong nasabing bakuna. Kaya nga ayon sa kanila, gagamitin nila ang kanilang mga resources para sila na mismo ang bumili at hindi naman galing sa DOH yung supply ng bakuna para nga mas mapigilan ng maaga itong pagkalat pa nitong nakakahawang sakit. Okay, siguro panghuli, Mar, no, parang bumabalik na naman tayo sa dati, sa COVID-19, no? Dahil nga yung COVID-19, imported yun. Galing abroad, yung sakit na yun. Nalaman ba ng Quezon City Government na ito bang pertussis na dumadali dito sa ating lungsod, ay ito ba'y locally o galing ito sa abroad? Actually, Alex, ayon doon sa taga Quezon City Health Department, ay existing daw talaga itong sakit na ito. Kaya nga noon pa man, meron ng mga available na bakuna para ma-prevent itong ganitong mga sakit. Ang nangyari lang, ang hinala nila ay dahil nga doon sa kakulangan ng supply, kaya maraming mga sanggol ngayon dito sa lungsod ang hindi nabakunahan pa nitong pentavalent vaccine. At paglilinaw naman ng lungsod ng Quezon City, hindi lang ito nangyayari sa lungsod. Katunayan, sa datos ng DOH ay sa buong Pilipinas ay nakakapagtala ng ganitong mga datos. May mga iba't ibang dahilan yan. Yung iba naman ay abala raw o busy yung kanilang mga magulang, kaya hindi naasikaso yung pagpapaturok doon sa kanilang mga anak. Okay, balikan ko lang doon sa issue ng bakuna, no? Dahil sinasabi ng Quezon City Government na wala na silang gamitin na pambakuna sa mga bata. Ang tanong, ang narinig ko, bibili daw sila ng sarili nilang bakuna para sa laban sa pertussis. Meron bang source? Kaya yung DOH nga natin, hindi nga sila makabili ng, kulang nga rin sila ng source ng bakuna. Saan nila kukunin yun? Alex, sabi ni Mayor Joy Belmonte, nakikipag-ugnayan na sila sa mga pharmaceutical company para nga makabili nitong nasabing vaccine. Ang pagkakaalam kasi, ayon dito sa Quezon City LGU, ay baka sa Hunyo pa raw darating yung supply ng Department of Health. Pero dahil nga may outbreak na, hindi na raw nila mahihintay yun. Dahil gusto nila na mapuksa na agad itong kumakalat na sakit. Kaya pagsisiguro ni Mayor Belmonte, ay gagamitin na nila yung sarili nilang resources para nga bumili na nitong mga kinakailangang dosage at maturukan na yung mga bata na eligible na tumanggap nitong nasabing bakuna. Ayun, hari naway may source at may produkto, no? May madaling makuha ang ating Quezon City Government. Maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Quezon City Government.
Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.